Hello po. Kumusta po kayo? Ngayong araw po ay share ko po sa inyo ang aking kalabasa pandesal. Nakakita po ako ng kalabasa sa aking fridge kaya sabi ko gawin ko na lang ng pandesal. Kung meron po tayong ubi pandesal, heto, meron din po tayong kalabasa pandesal. Hindi ko lang po siya nilagyan ng cheese kasi ang gusto po dito sa bahay is sila mismo ang maglalagay ng sarili nilang palaman na ayon sa gusto nila. Heto nga po at meron akong star margarine at napakasarap nga po naman. So kahit walang cheese sa loob, tayo na lang maglagay. So, simulan po natin sa ating pagpapakulo ng squash para po siya ay lumambot. Ginamitan ko po siya ng potato masher or tinidor kung walang potato masher. 300 grams po ang kailangan ko pero may natira pong 11 grams isinama ko na lang po at sayang naman. At ang susunod ay ang ating mga ingredients. All-purpose flour po, sugar, at whole milk, yung ating squash or pumpkin, butter, egg, powder milk, at yeast. Pa-bloom po natin muna yung ating yeast. Makikita din natin dito kung active pa yung yeast natin na gagamitin. So, nasa description box po kung paano ko po ginawa yan. At nasa screen na din po. Then, pag na-bloom na po yung yeast, pagsasama-samahin lang natin yung lahat ng ingredients. Unahin natin itong mga dry ingredients. Sunod-sunod lang po yan. Makikita nyo. At yung ating pong mga measurement, nakikita naman po sa screen ng video at ilalagay ko pa rin po dyan sa description box. Ito. So, puro lang po yan halo-halo. Magta-try po ako ngayon na magmano-mano ng magmasa. Which is ngayon ko lang po ito gagawin. Actually po, hindi ako masyadong magaling nito kasi mabigat. At saka, mas gusto ko po yung stand mixer ko. Pero, sige lang po. Basta importante lang po, malinis yung kamay natin. So, at least, sigurado tayo. Kasi tayo din po ang kakain nito. Siguraduhin nyo po na malinis ang kamay. So, ayan na nga po. Na-mix ko na lahat. Kasama na lahat ng ingredients at naghugas na ako ng kamay. Pinahiran ko lang po ng shortening ang aking kamay para hindi masyadong madikit. Pero eto nga po, dumikit pa rin. Kaya lang, sige lang po. Kasi first time kong gumawa ng ganito na mag-knead ako ng kamay. And not so bad po kasi yung result naman po ng bread ko is napakalambot po na. Sabi ko nga po, as long as na nakatakip siya sa ang container na lalagyan nyo, kahit 4 days malambot pa siya. So, itry nyo po. So, ayan na nga po. And then, pag natapos po ito, hanggang maging smooth na po siya, at saka elastic na kagaya na yan, ililive lang po natin siya for 2 hours. At least, depende po sa klema, o kung masyadong mainit, mga 1 hour lang nga po, magbo-bloom na po siya. So, set aside ko lang po muna siya ngayon. Ayan na po siya. After 2 hours, nang tingnan ko po, ganito na po siya. O, diba? Masa lang po siya ng konti para mawala po yung hangin sa loob. And then, pwede na po natin siyang hiwain into pieces. Kung ano po yung gusto nyo. Kung pwede pong 40 gram, 50 gram, 60 gram. Ako po, hiniwa ko po siya ng 50 gram saka 60 gram para po titingnan ko lang po kung gaano kalaki yung 50 saka 60. So, pagka-cut nyo po na ganito, bibilog-bilugin lang po natin siya at i-roll po sa ang breadcrumbs. Dapat po may ready po pala kayong breadcrumbs. Isa yan sa importante sa pandesal. So, ayan po. Nabilog-bilog ko na siya. Lalagay ko na siya sa lagayan. And then, continue lang po. Repeat the process hanggang po sa maubos na po yung ating dough. By the way po, 10 minutes before na isalang po natin ito, dapat po naka-preheat na tayo ng oven.
po yung nagawa ko. Ready na. Ibibake ko po siya for 20 minutes sa 180 degrees. At na-preheat ko na po yung oven bago ko po ito ilalagay. So, ready na po yun. Yan. After 20 minutes, eto na po yung ating yummy kalabasa pandesal. Yan, di po ba? Ang ganda po ng gawa niya. Tsaka ito po yung 50 at tsaka 60 gram ko, hindi naman nagkakalayo, okay lang po. At tikiman time tayo. Ayan po yung texture niya, o di po ba ang ganda-ganda? Ayan. Ito po basta yung lagayan niyo, may magandang takip, hindi po siya basta-basta tumitigas. Malambot pa din po siya. Ayan, sana po may natutunan po tayo sa araw na ito at maraming salamat po sa pag-watch nyo, sa panonood. Sana po mag-subscribe po kayo sa akin.